Bakit? Si Harry Roque, may posibilidad na si Koopman ang magpapauwi kay Roque. May possibility na si Koopman, yes po, Ma'am Princess Paris. May possibility na si Attorney Nicholas Koopman, na abogado ni Digong, ang magpapauwi kay Roque sa Pilipinas. Mark my word. According dito, mga kababayan, sa balita na aking napanood, natukoy na daw ng Dutch government na si Roque ay pugante sa Pilipinas. Tukoy na ng Dutch government na pugante si Roque mula sa Pilipinas. Nako po, galit na galit si Koopman, mga kababayan. Diyos mio marimar. Ito. Pakinggan ninyo, Hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. At sinabi ano ba ito? kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawak. Ito. At nakakagulo lang daw si Attorney Harry Roque sa diskarte ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Nako. Ayon mismo yan sa abogado ni Digong. Buwelta naman ni Roque, hindi siya nakikialam. Nasa frontline ng balita yan si nakakagulo Bob lang Valdez. daw. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Nako! Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Nako Kesyo po! sinabukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa rin ng buong defense team. Nang malaman pa rin ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Nako! Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw interesado sa kanya si Duterte o kahit sino sa kampo nito. Huwag na raw makialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niya mga gusot. Pero syempre, palaban si Roque. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan na sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Wala rin daw siya mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Nako! Talagang totoo na ako'y naghihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahing talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Inamin din ni Roque na ginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte. Pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Pag sinabi ko kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging Sobrang malinaw sa daldal akin kasi. na ayaw niya makipagtrabaho sa akin. Pakialamero ka kasi, Roque. Di ba? Hindi ka na nga kinuha, ibig sabihin, hindi ka bet. Hindi ka nga kinuha, ibig sabihin, ayaw nila sa'yo. Bakit mangingialam ka pa? Kasi ganito lang napakasimple, mga kababayan. Alam ko mga DDS bubo kayo, pero hindi kayo bulaga, hindi kayo bungol. Tandaan ninyo, si Roque, kukuning abogado ni Duterte. Mismong sarili nga niyang kaso, hindi niya masagot-sagot. Yeah? Mismong sarili nga niya, hindi niya marisulba. Pugante pa rin siya hanggang ngayon. Tapos kukunin siya na abogado ni Digong. Ulitin ko tukoy na ng Dutch government. Pilitan ng sarili ko, no? Ah. At Dito, mga kababayan. Dinipensa ito. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Kesyo sinubukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa rin ng buong defense team. Nang malaman pa rin ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Kita niyo? Nung malaman na pugante si Roque, pinutol ang ugnayan ni Digong at ni Roque. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, may possibility na si Koopman mismo magsumbong yan kay Roque at mapauwi ng Pilipinas yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Si Koopman lang ang tulay dyan. Kasi bakit? Si Koopman is Israeli-Dutch lawyer. Pwede niyang isuplong yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, yan si Harry Roque. Kung sino man ang mga Pilipino dyan na nakapangasawa ng Dutch national, pwede nyo isuplong yan. Bakit? Puganti yan dito mismo na, Puganti yan. Sa madaling salita, wala na. No permanent address yan. Yeah? Kung sino man, yung mga Pilipino dyan na national, mga residente na dyan, pwede nyo ireklamo yan si Roque.
Pwede nyo ipadampot yan. Nanggugulo yan eh. Di ba? Pwede yan. Paiskapo nyo na. Di ba? Huwag nyo nang antayin na si Kopman pa. Baka hindi pa makalaya si Digong yan kasi mag-focus pa siya kay Roque. Pero nalaman na daw ni Kopman at ng Dutch government na pugante si Roque from Philippines. Diba? Yun po yun, mga kababayan. Diba? So, wala na. Kawawa na si Roque, mga kababayan. Roque, fugitive NPA na siya. Yes, totoo yan. Sir, Wisely Mateo. Akala ko bakit hindi na alam ni Digong ang mga tao na kaalyado niya. Naku, Ma'am Roda, huwag kasi kayo maniwala dyan na may alam si Digong. Meron po sipon. Huwag na kayong maniwala dyan na si Digong. Nakalimutan na niya yung mga kaalyado niya. Alam niyo, drama lang yan. Pakitaan mo siya buyan. Babalik ang isip niyan. Alam niyo yung mga ganyang tao, hindi mo dapat pagkatiwalaan yan. Tatagal ba ng ganyan yan? Kung nag-uulyanin. Hindi nyo may tanggi yan, ng mga ulyanin na yan. Bakit? Kasi mismo, ito mga kababayan, pakita ko sa inyo pakita ko sa inyo. Mismo si Attorney Cristina Conte. Attorney Cristina Conte. Tinanong sa Bilyonaryo News. Kung sa amin, Ito. Balik natin sa umpisa. chamber ay Ito na. Attorney, can you tell us ano ang opisyal na impormasyong nakarating sa inyo kaugnay sa tunay na kalagayan ni dating Pangulong Duterte? ang impormasyon namin ay nagkaroon na ng pagtingin kay Duterte ang isang expert. At sa tingin namin ito ay psychologist or psychiatrist na tumingin buang sa na. kanyang mental health. Nagkaroon na din daw siya ng CT scan at saka MRI na na-lead sa isang expert na sabihin unfit siya to stand trial. Kaya lang, ang ICC pre-trial chamber ay hindi pa kumbinsido at meron oposisyon Salamat ang po, Ma'am prosecution. Pinagpaliban lang naman niya itong hearing para i-determine kung totoo nga bang unfit for trial siya. Nako. Kaya sa ngayon, nakaabang lang din tayo kung kung madadagdagan ba ng ekspertong titingin kay Duterte. Sa hiling ng prosecutor, gusto nila may prosecutor's expert din. Pero ang duda namin, itong pre-trial chamber, katulad sa mga nakaraang kaso, maaari kasing mag-appoint sila ng panel of experts na titingin talaga dun sa sitwasyon ni Duterte. Attorney, itong evaluation on the former president regarding his health, how long do you think this will take? Ano ang inyong realistic timeline for this? Well, we hope that it would take only a short while because he's already been seen by several doctors, including one anonymous expert by the ICC detention facility. So may tumingin na sa kanya na ang sabi, kaya kami litong-lito na dahil ang sabi ng eksperto ng independent in a way ng ICC detention facility, ang sabi ay may nakita silang decline in memory and executive function. Pero hindi naman niya sinabi na unfit for trial. Patay. Sa naririnig din namin ng mga kaanak, okay naman daw and there is nothing to worry sa kanya. So, yun mga kababayan. According nga daw sa kamag-anak, okay naman daw. Yun yung sinabi ni Kitty Duterte, mga kababayan, na wala daw problema. Okay naman daw si Digong. Mga kababayan. Okay naman daw, natural na daw yung sa matanda na magkasakit kasi nga may edad na, 'di ba? Pero mga kababayan, ito naman ang sabi na pinatignan daw sa psychiatrist, wala naman daw sinabi na unfit si Digong, hindi maka-attend. So, ibig sabihin, may nakitaan daw na parang gap na makalimutin na daw. Natural nga lang daw yan sa matanda. At si Kitty mismo nagsabi, natural daw yan. So, ito mga kababayan, ito pa yung dagdag niyan. Sana ba yun?
Ito, basahin ko lang ha, yung kadahilanan mga kababayan, kung bakit rason na ang ICC ay ayaw bitawan. Ito, mga kababayan, kita nyo yan ha. Pahamak na kidnapping, narrative ni BP Sara, pinanindigan ni Mayor Basti. Yan ang rason mga kababayan na hindi talaga makalaya si Digong kasi mismo ang ICC nagsabi na sinabi daw ni Sara sa mga supporter doon sa rally sa harap ng dahig, kinidnap daw ang tatay niya ng ICC. Ano bang ibig sabihin ng ICC? Di ba? Crimes Against Humanity. Di ba? Sabi niya, ano bang ibig sabihin ng ICC? Crimes Against Humanity. Tapos sabi naman mong matangang DDS, paano naging Crimes Against Humanity ang ICC? International Criminal Court ang meaning nun. So ito po, sabi mismo ni Mami Mandiaki Niang, ICC Deputy Prosecutor, she, BP Sara Duterte, repeated the claim that Mr. Duterte was kidnapped by the ICC and stated that it was illegal to bring him to the court. So ngayon mga kababayan, isa sa rason yan na kung bakit si Digong hindi bibitawan ng ICC. Bakit? Binibintangan nilang kinidnap daw. Ito pa, Acting Mayor Basti Duterte naghain ng kidnapping at iba pang mga kaso laban sa 11 opisyal ng gobyerno sa pagdakip ng kanyang ama. Ayan na, mga kababayan. Pwedeng kunin ng ICC yan. Gagamitin ng ICC yan. Si Digong di na makauwi. Ngayon, mga kababayan, tandaan ninyo. Si Junbic Rimulya, si Boying Rimulya, DOJ Secretary, nakipag-coordinate sa ICC. How much more pa kung pag si Boying pa ang naging ombudsman? Alerto na sila ngayon, mga kababayan. Tameme na sila ngayon. Yan ang mahirap ngayon. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi na makakatulog yung mga yan. Sumasakit na mga tumbong yan. Nanginginig na yan. Bigyan na magandang ibab, alisto yan. Kaya nga, di ba? PBC 62, bigyan mo ng poke dyan na nangangamoy luga. Ay putang ina, didilaan niya yan. Maalala niya yan. Ano to poke na to? Amoy luga? Sa amin pa naman ang aluga, ang tawag sa luga sa amin bungog. Yung katabi naming kwarto dito parang nagbarina ata. Kung hearing 3 times a year, wala nang aabutan. Kaya nga, di ba ma'am? 1 hour ago ka na nag-live Ken, kaka-tune in ko lang. Sabi ni Lia, Shino update. Ayan, maraming salamat po. Bungog. Sabi ni Ma'am Cheryl Andres. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ayan, nagpa-file pa ng kaso. Mamarilo, meron po akong sound. Nagpa-file pa ng kaso. Akala mo, apektado. Kinidnap daw ang tatay nila. Putang ina, saan ka nakakita kinidnap? Sinakay pa ni aeroplano. Tapos may kasama pang Angus beef. Kinidnap ba yung ganun? Kasama pa abogado? Tapos pag sinungalingan nila, aakyat sila doon sa Liwasang Bonifacio, magrally-rally, tapos iiyak-iyak si Bongo. Kawawa si Tatay Digong. Sinakay dinala sa daig, nakapaa. Putang ina, nakapaa. Tapos pag i-zoom mo, nakasapatos naman. Kawawa siya, maski chinilas, wala. Nakapaa. Parang ano lang yan Parang flood control project lang yan na 326 million at 6 billion Walang ganon. Pero may listahan. High-tech na mag-kidnap ngayon, naka-private plane, putang ina. Tapos bibigyan pa ng oxygen. Tapos yung oxygen, hindi naman nakasaksak. Alam nyo, lahat na lang talaga ng gagawin nila, kabulastugan Biruin mo, kailangan mo i-oxygen yan kasi baka mamamatay. Nilagyan dito ng hose, hindi naman nakasaksak sa tangke. Para lang madili ng madili. Kasi may oras kasi mga kababayan, yung piloto, kapag hindi yun nakaalis sa oras na yun, uuwi yun. Hindi mabitbit. Si General Torre, syempre, malaking isda to. Pag nahuli ko to, may possibility, mapopromote ako. Syempre, unahin ko yung promotion ko, trabaho ko yan sabi nga ni Alan Cayetano, sino ba sa atin dito mga senador ayaw maging Senate President? Sige nga, sino ba dito, sundalo or police, ayaw ma-promote? Malamang kung ako kay General Torre, pag napakulong ko si Digong, popromote ako dito. Malaking isda yan
Di ba? Ay, Diyos ko. Migor Dulan. May galap shoutout po kay Ma'am Lily Tunini. Chupaeng. Ayan, may kidnap palang kasama yung alalay. Kaya nga, di ba? Saan ka nakakita ng kidnap tapos binasahan ka ngayon ng warrant? Gusto isama asawa. Ang sabi, wala daw passport. Pero kakababa pa lang galing Hong Kong.